Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo, ito ho kasing papel na pinapipirmahan ngayon sa iba't ibang mga komunidad, Chairman. Ito ho, I'm sure, inyo na pong nakita. Ano ba tawag dito? Mga signature forms po yan, Sir Ted. At again, yan po ay pinapatanggap sa ating mga local COMELEC, sa ating mga election officers, syudad at munisipyo. And as of kahapon, Sir Ted, mga 900 po na local COMELEC natin na nakatanggap ng mga signature forms po na yan. 900. Tama po Sir Ted. Opo, 900, pero sa ano ho, no, sa opinion ni Attorney Romy Macalintal, binabanggit niya nga po dito ang naging mga jurisprudence na ito hong naturang pinapipirmahan, ito pong signature sheet na ito ay hindi dapat tinatangkilik ng COMELEC kasi nga dapat dito may attachment, kumbaga mismo ho yung actual ng petisyon kasama bilang patunay na yung mga pumirma dito naintindihan itong petisyon na People's Initiative. Sir Ted, una muna, siyempre with all due respect sa ating kaibigan, si Attorney Mac, wala pang jurisprudence tungkol sa bagay na yan. Sa puntong ito, parang first time na makakarating tayo sa level na yan o sa estado na ito. Pero number 2 po, meron kasing guidelines na umiiral sa COMELEC, yan po yung 2020 guidelines natin patungkol sa ganitong klase ng proseso, yung People's Initiative na pwedeng isagawa ng mga kababayan natin. Ang pangatlo po kasi, Sir Ted, tama po, walang visa talaga yung mga signatures na wala pa nga pong kwenta lang lahat ng yan. Sapagkat wala pong pinagkaiba yan, Sir Ted, sa isang tao na nagpapareceive lang ng isang sulat sa local COMELEC namin, and therefore, wala po kaming diskresyon tanggihan yung mga signatures na yan dahil nga sa may guidelines po naman kasi na umiiral unless ibaliwala yung guidelines, ideklarang mali ang guidelines, null and void o walang visa o kwenta ang guidelines. So no choice po ang mga local COMELEC namin kung hindi tanggapin yung mga signature pages na yan o signature forms na yan sapagkat yung patakaran baka po sila makasuhan. And again, wala pa pong formal na petisyon na pinafile sa COMELEC. Ito po ay in preliminaries lahat. Kinakailangan may formal na petisyon na ipapile sa COMELEC bago magsimula ang isang proseso na nakalagay po sa 6735 at yung mismong patakaran ng komisyon. Attorney George, Chairman, ano lang ho, mawalang galang lang po. No? Binabanggit po ninyo, wala namang jurisprudence kaninyo na nagsasabi na hindi dapat tinatangkilik itong signature sheet na ito nang walang kaukulang pong CP o kopya ng actual petition. Basahin ko lang po itong column kahapon ni former Chief Justice sa Panganiban. Sabi niya ho dito ito ho 9 years later when I was already Chief Justice, the court in Lambino versus COMELEC voting 8-7 rejected another PI attempt because the petition failed to comply with Section 2 of Article 17 of the Charter and Sections 5B of RA 6735. It held that the full text of the proposed amendment must be shown to the people before they sign both the signature sheets and the petition to the Commission on Elections. And then, ito pa ho, sabi niya dito yung mismo daw pong ponensya ng naturang desisyon, si former Associate Justice Carpio nagsabi na ito raw pong fatal omission na ito ay may tuturing na grand deception and a gigantic fraud. So ano pong sinasabi niyong walang jurisprudence? Tama po, wala pong jurisprudence sapagkat pag binasa niyo po yung kabuuan, Sir Ted, ng desisyon ng Korte Suprema sa Lambino, 2 reasons po talaga ang ground ng dismissal. Number 1, yung mga signatories ginawa po kasing supporting petitioners. Dapat main petitioners po sila. So yun po, violation ng Republic Act 6735. Number 2, dapat daw po kasi maliwanag, alam ng mga mamamayan na pumipirma doon kung ano ang pinipirmahan nila. Hindi dapat basta i-allege lang. Dapat may pagpapatunay sa COMELEC na ito ay talagang naiintindihan ng mga kababayan natin. Yung po yung nakalaman sa desisyon po ng Korte Suprema doon sa kaso ng Lambino versus COMELEC. Yung po, Sir Ted, ang binabanggit ni Chief Justice Panganiban. Ngayon po, after po ng Lambino versus COMELEC, nag-promulgate po ang COMELEC noong 2020, wala pa po ako doon, ng isang Resolution 10650, bilang pagpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema dyan po sa Lambino. Sa Lambino case po, Sir Ted, at sana po ma-research din, ako po hindi ko talaga alam nung una, meron po palang motion for reconsideration
si Mr. Lambino. At doon sa motion for reconsideration, nagkaroon ng pagliliwanag ang Korte Suprema, lalong-lalo na sa status ng Republic Act 6735, yung People's Initiative Law na tinatawag. Of course, yan po debatable sa kasalukuyan, may mga ibang opinion, pero kung may motion for reconsideration, dun po nagkaroon ng kaliwanagan. Ang nababasa po ng lahat, yung main petition lang, yung decision sa main petition. So, sa kasalukuyan, Sir Ted, again, wala pa po tayong petition na tinatanggap sa COMELEC. Ang tanong pwede ba naming tanggihan yung mga signature forms na pinapadala? Hindi po, sapagkat may umiiral pong guidelines. Yung po yung COMELEC Resolution 10650. At dahil po dyan, no choice po yung mga local COMELEC natin. Ngayon, as to whether gagamitin niyang ng ating mga proponents o yung nagpapatanggap sa amin, hindi po natin alam. Ang ginagawa po namin, Sir Ted, para alam lang ng mga kababayan natin, pag nagpatanggap halimbawa ng 5,000 signatures sa isang munisipyo o syudad, yung pong aming local COMELEC ay mag-i-issue ng isang pahina na certification na nakatanggap siya ng 5,000 signatures. Bibilangin po niya yun eh. Walang verification na nangyayari, wala pa siyang gagawin doon sa signature sapagkat wala pa namang formal na petition pinapalit sa amin. Okay, sige. Ganito po, kumbaga sa aking simpleng pag-uunawa dyan, Chairman, yan po'y ministerial function lang, kumbaga, ng COMELEC. Tama po? Tama po, Sir Ted, dahil may guidelines po tayo. Sige, dahil po meron kayong Resolution 10650, ministerial lang. Pero hindi ho naman siguro ito nakaukit sa bato na inyong resolution ng COMELEC at anytime kayo ho mismo dyan ay maaaring magbago nito. Pero hindi ho ba may punto naman si Attorney Romy Mac dito na nagsasayang lang tayo ng oras at pera dito at panahon kasi nga kung tatanggapin nyo lamang itong sheet na ito, at inyo lamang sasabihin na tumanggap kami nito, hindi ho ba at the end of the day, kinakailangan mo pa rin nga na malaman na kung ito bang mga signature sheet na ito, compliant sa naging desisyon po ng Supreme Court na kinakailangan bago pinirmahan ito, kaakibat na dito yung actual petition nitong may pasimuno ng PI? Later po yon, Sir Ted, kapag ang COMELEC ay nakatanggap ng petisyon ng People's Initiative, nakalakip yung mga signature, yung pong mga certification tungkol sa tinanggap namin. Take note po, Sir Ted, pag nag-file ng petisyon sa amin, hindi po kalakip ang 9 milyon na signatures dahil naiwan po yung mga signatures sa mga local COMELEC namin. Ang naka-attach po malamang-lamang sa petisyon ay yung Annex B na tinatawag. Ano po yung Annex B, Sir Ted? Yan po yung mga certifications na ini-issue ng mga local COMELEC namin. Hindi po yan pinapadala sa main kasi po isipin niyo po 9 milyon yan. Kaya po yung guidelines nagsabi iiwanan yung mga signature forms sa local COMELEC at yung local COMELEC ay mag-i-issue lang ng certification ilan yung natanggap na forms, ilang pahina at ilan yung pirma doon sa mga pahina na yan. Ngayon po, pag sinabi ng COMELEC main office ngayon, later, wala naman palang kwenta itong petition na final, kulang naman pala sa form and substance, didismissin po namin, wala na pong visa yung mga signature forms na nasa mga local COMELEC namin. Pag sinabi naman po namin na meron kaming checklist, 2 po hinahanap namin na mga dapat naka-attach at saka aligasyon, na comply halimbawa yung 2 o sufficient siya in form and substance. Ibig sabihin, binibigyan na ng visa yung petisyon na na-file sa amin dahil nakapagbayad din ng filing fee, tsaka po kami, Sir Ted, mag-uutos sa mga local COMELEC namin, sige, verify nyo na nga yung mga signatures na nasa inyo, alamin nyo kung yan ay mga botante at pirma ba yan ng mga botante. So, ibig sabihin po, Sir Ted, later pa po yung stage na yon, yung proseso na yon. Sa kasalukuyan, naandyan lang po sa opisina ng mga local COMELEC namin yung mga pirma at ang tanging na issue lang namin ay certification. So, magdodoble trabaho kayo, kumbaga? Hindi naman po, dahil yung trabaho namin ngayon, Sir Ted, muna ay bilangin lang kung ilan yung natanggap na mga pirma. Napakadali pong bilangin yun, Sir Ted. Actually, yun nga po sinasabi namin, hindi siya diversion sa trabaho namin dahil ang bawat isang form base sa ating pong guidelines ay 10 pirma. And so bibilangin lang po yung mismong page at pagkatapos aalamin kung na-comply yung lahat na napuno yung bawat espasyo sa mismong bawat isang form at yung po mabibigyan na namin kung ilan. Yun lang po i-certify. Wala pa pong pakialaman kung 2 beses pumirma ba yan o at the same time yung ba ay pirma mismo ng botante. Later po yun. Kasi nga po, baka hindi umabot, Sir Ted, sa verification part kasi baka naman pag-file ng petisyon, wala naman po palang kwenta, wala yung mga hinahanap natin sa Lambino na guided po kasi tayo ng Lambino and therefore
inyo lang ang lambino, Sir Ted, kapag may formal na petisyon na na-file sa COMELEC. Kailan po mauobligang magbayad ng verification fees itong mga pasimuno nito? Kapag po sinabi na po namin na sufficient siya in form and substance, puproceed na tayo sa verification. Hindi po kami magpuproceed sa verification, Sir Ted, hanggat hindi sila nagbabayad ng verification fee. Magkano po ito? Meron pong piniprescribe doon more or less per 8 million, mga 300,000 pesos po eh. Okay, sige. So, assuming nga po no, na ito hong inyong ginagawa ay naaayon sa panuntunan at mas kumbaga tama ang inyong ginagalaw ngayon, considering po na magsisimula na nga itong continuing registration starting Feb 12, ano po yung report na hindi ba ito makakagambala sa inyong mga tauhan, itong pinagkakabalahan itong mga pasimuno nito ng PI? Naku, Sir Ted, sadya pong makakagambala yan, makakaistorbo sa amin yan. Alam niyo po kung bakit. Una, yung pong gagamitin natin tao sa registration of voters ay parehas na mga taong gagamitin din natin dito sa verification. Kung darating tayo sa punto ng verification, kung hindi naman, wala tayong pinag-uusapan na gambala po sa amin. Pero i-assume po natin na makapag-file sila at pagkatapos kumpleto talaga in accordance sa Lambino case and new requirements ng COMELEC Resolution 10650. Pag po nagkaganon, Sir Ted, sadya pong makakaabala sa amin sapagkat ang intention po namin mula February 12 hanggang September 30 ay magparehistro, Sir Ted, ng mga more or less 3 million voters. Darating po tayo sa punto na baka po kami ay mag-suspend ng ating pong registration of voters. Okay. Sir, sa ngayon po ba ay tatanggap ang komisyon ng anumang pong mga petition to stop the commission from entertaining itong signature sheet na ito? O dapat dumaan pa sila, dumulog na ngayon sa hukuman to stop you from doing this? Napakarunong niyo po, Sir Ted. Napakahirap po sa akin manggaling ang tamang solusyon. Siyempre po ako, yung kausap niyo ko na isang linggo, may mga solusyon ako sinasabi, mahirap po sa akin manggaling. Sa bandang uli po, pagka po pupunta sila sa COMELEC, ba't naman po kami hihinto? May guidelines po. Siyempre yung guidelines namin, yan po yung mandato na sa amin, and therefore pag tumigil kami dyan, nag-violate na po kami sa guidelines at saka hindi po kami tumalima doon sa guidelines na mismong COMELEC ang nag-promulgate. So kung sinasabi na mali yung guidelines natin, kung sinasabi na may mali sa proseso ng guidelines natin, alam nyo na po, Sir Ted, ang patutunguhan dapat po nun. Okay, sige po. So, sir, ito ho kasing lantad na ngayon, na timeline and major activities na schedule, mawalang galang lang, dito po pati ho yung determination ng COMELEC kung kailan itong gagawin nyo na verification, pati po yung pagtatakda ninyo ng araw ng plebisito, pati ho yung araw ng plebisito at approval ninyo ng plebisito, nandito na po lahat. Ano ho ang inyong reaksyon dito na mukha pong may mga tao na nakakasiguro na sa gagawin ninyo? Nakarating po sa atin yung mismong timeline na sinasabi na yan, Sir Ted. Natatawa tayo sapagkat una, walang pwede magbigay sa amin ng timelines. Independent constitutional body po ang COMELEC. Pero number 2 po, alam ko na po ang kadahilanan kung paano may nakapag-predict ng mga timelines. Hindi dahil kausap kami or whatever. Sir Ted, pag binasa niyo po mabuti ang COMELEC Resolution 10650, napakadali pong i-predict at maglagay ng guidelines kasi nakalagay po doon ng mga periods, Sir Ted. Halimbawa, pag-file ng petition, kinakailangan may 1 linggo lang ang aming clerk of court upang mag-recommend sa COMELEC NBank at pagkatapos ang NBank ay schedule ka agad yon sa deliberation. Pagkatapos po noon, pagka nagkaroon ng NBank resolution, ano man ang resolution, dismiss, wala nang problema. Pag sinabi ng NBank ng komisyon na ito ay sufficient in form and substance, proceed sa verification. Nakalagay po, Sir Ted, sa guidelines din, ang COMELEC local offices ay may 60 days lang, not more than 60 days to verify each and every signature. At pagkatapos pong ma-verify, isasubmit muli sa amin kung ilan na nakita nilang signatures, ilan yung na-certify na signatures. At the same time, kung nakita yung 3% at 12%, mag-i-issue ang COMELEC ng resolution na oo nga, nakuha yung 3% sa bawat distrito at 12% sa buong Pilipinas. At pagkatapos nun, Sir Ted, ang nakalagay po mula doon sa deklarasyon na yon, hindi po pwedeng lalampas ng 70 araw at hindi pwedeng maaga ng 60 araw ang pagkukonduct ng plebiscite. Kahit po tayo, Sir Ted, madali pong i-predict yung ganong klaseng timelines. Okay, sige po. So sir, dito po ngayon sa mga sinasumite nga sa inyo ng mga signature sheet na ito, sabi ho ninyo, hindi pa dito nagkakaroon ng verifikasyon. Kung magkaroon na po ng
takdang panahon na ng verification of signatures. Gaano kalalim po ang pagbe-verify dito ng COMELEC sa lahat ng mga pumirma doon sa petisyon? Pag binasa niyo po, Sir Ted, ang guidelines, parang ministerial din po ang titinan lang yung mga signatures sa amin pong records. Pero sabi ko nga po, hindi naman po tayo papayag ng ganyan. Hindi pa pwedeng ang COMELEC ay basta na lamang parang pinadalhan lang ng piece of paper, tininan kung kulay blue o kulay black yung papel na yan. Kinakailangan tumanggap kami ng mga reklamo na o kaya withdrawal ng mga signatures. Number 1. Number 2, yung mga reklamo, basta may ebidensya na ang signatures na yun na nakuha sa pamamagitan ng pananako, terorismo o pamimili. At the same time, pwede po yun na maging basihan ng mga local COMELEC natin upang ibaliwala ang signature. Hindi po pwedeng sabihin lang sa guidelines, nakalagay kasi itong comparison lang. Otherwise po, para po hindi tayo nagbe-verify, Sir Ted. So, this will be done kung mayroong complaint mismo, meron mismong mga sworn statement ng reklamo, but on your own, hindi gagawin ng COMELEC na magtanong sa mga pumirma kung alam mo ba itong pinirmahan mo na ito, ikaw ba'y binayaran dito, tumanggap ka ng voucher dito, o naman forma na may kapalit? Kasi po sa guidelines, Sir Ted, ang verification ay hindi naman po papatawag ang bawat isang pumirma doon. Kaya siyempre kung 5,000 10,000, hindi naman po papatawag. In fact po, ang nakalagay lang sa guidelines, sa verification, kukuhanin lang yung election record o voters registration record ng mismong botante at ikukumpara lang doon sa signature na naandun sa mismong form. But then, again, hindi natin pipigilan at ibibigyan natin ng instruction ng mga local COMELEC natin na basta may pumunta at nagreklamo sa kanyang pirma o kaya pinapa-withdraw yung kanyang pirma, dapat po yan ay kanyang papayagan sapagkat yung mismong tao na ang nagpapabaliwala ng kanya pong mga lagda o lagda doon sa mismong signature form. Okay, so again, hindi nangangahulugan na merong isa, dalawa o tatlo na fraudulent po yung pong lagda doon sa signature sheet ay mangangahulugan na invalid na yung buong signature sheet. Hindi po, Sir Ted, kasi otherwise po mababaliwala yung purpose ng verification. Because papaano naman po yung mga pumirma talaga na naiintindihan yung kanilang pirma o kaya mismo may binigay sila na consent na magpirma sila doon sa form. So, on a per signature po ang approach ng magiging approach ng ating local COMELEC. Okay, sige po. Sa panghuli lang po, para lang ho natin maidiin itong isyong ito. So sabi po nitong ni former Chief Justice Panganiban nga at ng ilang mga abogado nang dapat itong pinipirmahan may attachment po na mismong petisyon. Kung ano ba 'yon, ano ba yung gusto niyong baguhin sa ating saligang batas. So sa ngayon po na tumatanggap kayo nito, as in wala na pong question sa mga pumirma nito kung naiintindihan ba nilang pinirmahan nila. Ganun po lang yun as of now, ha? Bali po, Sir Ted, hindi po. Yung pong kung naiintindihan ng mga pumirma o hindi, doon po natin makikita sa mismong petisyon na maaari pong ma-file sa atin. Yun nga po yung sinasabi natin, hanggat maaari ayaw natin i-telegraph doon sa mga proponents kung anong hahanapin natin. Pero siyempre nga po guided dapat ang bawat isa doon sa decision ng Supreme Court sa Lambino versus COMELEC sapagkat yun po yung mga titingnan namin, yun po yung mga hahanapin natin. Sa level po ngayon ng local COMELEC, hindi pa po tinitingnan kung naintindihan pa ng mga mamamayan o hindi yung kanilang pinirmahan. Wala po sa kanila yung jurisdiction. Nandito po yun sa amin later on pagka ang formal na petisyon ay na-file na sa amin. Okay, sige po. Naunawaan po namin, Attorney, na kayo po napakaabala this morning. Hindi na ho namin nahabaan pa ito. So we say thank you for now and dahil ito po ay developing major issue po sa bayan, muli kami magagambala sa inyo. Anytime po, Sir Ted, ng DJ Chacha, maraming salamat po. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.